Natikman po ng China ang tapang ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ang China po pala, mga kaistorya, 'pag hinaharap mo at nilalabanan mo, umuurong pala yang mga 'yan. Kumpirmado po 'yan base po sa sinabi po ng Armed Forces of the Philippines. Isang barko nahati sa gitna, pinalubog po ng fighter jets ng Pilipinas. Ganyan pala kalakas ang missile po ng fighter jets natin, mga kaistorya. Katulong pa mismo ang Japan. Pinalipad din po, mga kaistorya, ng Japan yung high-tech na missile nila dito sa Pilipinas. At kung ang pag-uusapan po missile, alam niyo po ba sa kauna-unahang pagkakataon pinalipad ng Amerika ang kanilang Tomahawk missile dito po sa Pilipinas? Ano po, gamit yung missile launcher nila na nakadeploy dito sa bansa natin at tinamaan po ang target. Angal ang China, mga kaistorya. Iyak! Nakita nila kung gaano po kalakas ang armas ng mga kaalyadong bansa natin. Dagdag pa po na balita, hinarap ng Philippine Coast Guard, hinamon ang barko at mga milisya po ng China dyan sa West Philippine Sea. Yan po ang pag-uusapan natin, mga kaistorya. Paki-like naman po at paki-share para malaman po ng ating mga kababayan. Yang ipinapakita ko po sa inyo, mga kaistorya, na video clip sa tabi ko po, yan po mismo yung pangyayari kung saan isang barko po ang pinasabog at pinalubog ng fighter jets ng Pilipinas, yung FA-50 natin, mga kaistorya, na armado po ng isang high-tech na missile. Base po sa nakikita po ninyo sa pangyayari dyan sa video clip na yan, mga kaistorya, nagkaroon po ng direct hit, ano ho, tinamaan yung barko maraming beses po na pinasabog. Mahahalata ninyo dyan sa video clip na yun kung paano pong umaalagwa yung barko at nahahaluka yung tubig sa paligid niya. Nahati sa gitna sa tindi po ng impact ng missile. Bago po yan, mga kaistorya, unti-unting lumubog. Ganyan po pala kalakas. Ano, hindi po pala basta-basta yung fighter jets natin. Aba, ay may ibubuga din po pala, mga kaistorya. At kayang-kaya po pala niya na makipagsabayan. Actually, mga kaistorya, yung FA-50 PH natin na yan o yung fighter jets natin na yan ay nakipagsabayan sa paglipad, mga kaistorya. Ano ho? Sa pinaka-high-tech na fighter jets naman ng Amerika na tinatawag na F-22 Raptor. And speaking of F-22 Raptor, mga kaistorya, dineploy na yan ng Amerika po dito sa Pilipinas para bantayan ang seguridad, ano ho, mga kaistorya, hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong Indo-Pacific region. Deterrence po natin yan, mga kaistorya, laban sa China. Kita ninyo, napakaganda pala, mga kaistorya, ng alyansa natin sa Amerika, ano ho. At mabuti na lamang ang Pilipinas po napapaligiran na po ng EDCA. Ganyan po kaganda ngayon ang sistema. Ano ho, maalaala ko nung mula ng pinalayas po, mga kaistorya, yung pinakamalaking naval base ng Amerika dito sa Pilipinas. Pinakamalaking naval base yan sa Pasipiko. Na ngayon ay nasa Japan na. Ano ho, dati nasa Pilipinas yan, nasa Subic po yan. Nung pinalaya sa Pilipinas, dyan na po tayo nakamkaman ng ari-arian dyan po sa West Philippine Sea. Dyan na po nakamkam ng China, yung Scarborough Shoal. Yan po ang totoong pangyayari niyan, mga kaistorya. Ito, puntahan naman natin kung ano po yung sinabi po ni General Romeo Brawner. Ipakita ko po sa inyo, ano ho, ang atin pong Chief of Staff. I-play po natin, mga kaistorya. Maganda ang naging reaction ng ating mga tropa, no, because we countered their or we challenged that action by China, kasi pagka parang kanyan parang tinutok mo yung baril mo sa isang tao, no, by that action of China, and we called them out for that. Bakit pa ganyan ang sinabi po ni General Romeo Brawner, mga kaistorya? Kasi nagkaroon po ng pangyayari. Ano ho?
yung firing radar system ng China, itinutok nila sa PH Navy natin dyan sa West Philippine Sea. Isa pong uri na naman yun ng panghaharas at pambubuli mga kaistorya. At napakadelikado nun kasi pag yung firing radar ng isang warship itinutok sa kalaban niyang warship, ang ibig sabihin nun, nagpre-prepara siya para po targetin sa pamamagitan halimbawa ng isang missile yung kalaban niya na barko. Ang ginawa po mga kaistorya ng Philippine Navy natin, akala siguro ng China masisindak nila tayo. Mga kaistorya, challenge ng Philippine Navy natin. O itinigil ng China. Akala siguro nila masisindak nila ang mga kasundaluhan natin. Aba, subok po ang tapang ng mga Pilipino. So, meaning mga kaistorya, nagsimula sila ng parang kumbaga mga kaistorya, nambabraso na eh. O nung nilibanan, tinigil, umurong. Kaya naman pala mga kaistorya, ang China, pagka hinaharap mo pala at nilalabanan mo, umuurong din. Sana naman mga kaistorya, ang atin pong kasi ang mga Pilipino gigil na eh. Gusto lumaban eh. Sana naman manatiling ganyan na pumapalag ang kasundaluhan ng Pilipinas. Ito pa po, isa pang magandang pangyayari na ito iniiyakan ito ng China mga kaistorya. US Typhoon missile system fired in Philippines for first time. Armed Forces of the Philippines confirms. Kita ninyo. Yung Typhoon missile na yan, mga kaistorya, ang bala niyan, yung Tomahawk missile. Proven po mga kaistorya, ang Tomahawk missile. Yung efficiency po niya, mga kaistorya, talaga tinatamaan niya yung target niya sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon lang ito ginawa ng Amerika na nagpalipad sila ng Tomahawk missile dito po sa bansa natin at tinamaan yung target. Ayan base sa sinasabi, 630 kilometers away, tinamaan. The weapon system that we used was Typhoon, the medium-range capable missile armed with a Tomahawk missile designed to attack land-based targets at ranges of around 805 to 1,500 kilometers. Alam niyo kung bakit iniiyakan to ng China? Kasi po mula sa Luzon hanggang sa mainland China, kaya pong pasabugin ng Tomahawk missile ang China. Maging yung kanila pong submarine base dyan sa Nansha Island sa South China Sea, kaya pong pasabugin yan. Abot na abot mga kaistorya. Kaya gusto yung ipatanggal ng China dito sa Pilipinas. Ang sagot ni PBBM, gagawin ko yan kung titigilan ninyo ang pambubuli sa amin. Sa madaling sabi. O ayun, hindi naman tinitigil ng China. Hindi naman natin siyempre tatanggalin yun. Base na rin sa paninindigan ni PBBM. Kumpirmado yan mga kaistorya ha. Tomahawk missile po yung pinalipad ng China. Tinisting na nila, ipinakita nila sa mundo at nakita ng China. Mga kaistorya, ito pa. US Army Island has a missile launcher near South China Sea at Balikatan. Ito, hindi lang ito basta kumbaga war games po ito. Pagpapakita po ito ng kakayahan at paghahanda po ito sa isang posibleng labanan. Mga kaistorya sa lawag. The US Army's multi-domain forces and watercraft units want to island have missile launchers across the Indo-Pacific in a move that the service claims will extend the reach toward the South China Sea and strengthen regional deterrence. Kaya nga sabi ko mga kaistorya, maraming nakinabang na bansa sa foreign policy ni PBBM na pinayagan po niya ang Amerika na magkaroon po ng EDCA dito sa Pilipinas at muli po pinatibay ni PBBM ang alyansa natin sa Amerika sa halip po na tayo'y kumiling sa China, hindi po kagaya ng nakaraang administrasyon. Isipin ninyo, ang sabi dito, Indo-Pacific region, security, unang-una, at saka po mga kaistorya, trade route. Pag pinag-uusapan na trade route, pambuong mundong usapin na yan. Kasi sa Indo-Pacific region, mga kaistorya, bantay sarado ng Amerika at nakapagpatibay lalong naging matibay po mga kaistorya ang posisyon ng Amerika dahil po sila po ay nakapwesto sa Pilipinas kung saan, ang sabi nga ni PBBM, ang Pilipinas daw po, kung titingnan mo geography, nasa gitna ng mundo at daanan ng trade route, yung paligid ng Pilipinas at lahat ng mga bansa halos sa buong mundo, yung barkong pangkalakal na dumadaan sa paligid po ng karagatan ng Pilipinas. At ang sabi pa
ni Donald Trump, si President Donald Trump ng Amerika, pinaka-prime peace umano for military ang Pilipinas sa buong mundo. Kaya hindi nila binibitawan ang Pilipinas. Balik ako dun sa sinabi ko. Kung napansin ninyo sa ipinaliwanag natin, buong mundo talaga, mga bansa sa buong mundo, nakikinabang sa foreign policy ni PBBM. Ganyan kagaling ang presidente natin na gustong pabagsakin ng mga modern makapili na pakawala ng China. Ah, Ako naniniwala ako na yung kaguluhan mga kaistorya sa politika sa Pilipinas, ang isa sa dahilan West Philippine Sea at ang isa sa may pakana possible China. Naniniwala ako diyan. Yan ang paniniwala ko, mga kaistorya. Balik po tayo dito. Ano ho? Ito, i-deploy po nila dito yung HIMARS. High Mobility Rocket Artillery, mga kaistorya. Ito ay kaya din pong magpalipad ng missile. Pinoproteksyonan nito, mga kaistorya, ang mga kasundaluhan sa labanan. Talagang ang target nito, kalaban pag tinamaan, talaga ho mga kaistorya, walang kawala. Long range din daw po ito, mga kaistorya. Ito yan yung HIMARS ay gawa po pala yan ng Lockheed Martin. Ayan ang sabi niya, protecting our soldiers with combat-proven reliability. Adversaries around the globe are becoming more sophisticated to protect soldiers, citizens, and infrastructure. Our customers require the most advanced tactical missile capabilities. The Lockheed Martin HIMARS is a strategic, improving homeland and important asset defense while reducing overall mission cost. Yan yung HIMARS po. Ano ang precision fires capability nito? Ang sabi, with a recognized and proven range up to 300 kilometer and a variety of future munitions in development that will offer extended range beyond 499 kilometer, HIMARS delivers affordable, quick, long-range precision strikes. Pag sinabi mong precision, pag pinalipad, totoo talaga, natamaan talaga yung target, mga kaistorya. Nandito yan sa Pilipinas Oo. Ay nako, iiyak na naman ang mga pro-China nito, mga kaistorya. Ito pa, ah, ang naimbentong missile, anti-ship missile, bagong imbento ng Japan na anti-ship missile. Isipin niyo pinalipad sa Pilipinas. Tinulungan yung fighter jets natin, mga kaistorya, na pasabugin yung target na decommissioned na barko na pinakita ko po sa inyo kanina. Nakita ng China, kinundi na ng China. Ang ibig sabihin, mga kaistorya, abay nagulantang, sindak ang China. China has condemned Japan's firing of anti-ship missiles in the Philippines, calling it a sign of Japan's rising neo-militarism that threatens regional peace and stability and hurts the feelings of the Chinese people. Yun po yung mga kaistorya, Japanese type 88 missile, mga kaistorya. Oo, yan yun Oh. Actually may video yan, ipapakita ko sa inyo, mga kaistorya, maya-maya kung hindi ako nagkakamali. Ito totoo ito. Kasi po binalita na ng mainstream ng Pilipinas, ito yan nga si Secretary Gibo, mga kaistorya, ayan sinaksihan nila at saka po mga kaistorya ng ng Defense Minister, kung hindi ako nagkakamali, ng Japan. Yan po yung Japanese type 88 missile. Yan po yan, mga kaistorya, yan si Secretary Gibo. Ito po, mainstream po ito ng Pilipinas. Ang sabi dito, field demonstration, Defense Secretary Gilberto Chido Jr. and Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi oversee the Philippine launch of the Type 88 surface-to-ship missile system during the exercise Balikatan 41 2026. Yan, totoo pala mga kaistorya. Ito yan May video yan Ipakita ko sa inyo. Ayan yan ha. Ayan po yung title, mga kaistorya So legit po ito ha. Hindi naman tayo kumukuha kung saan-saan lang ng reference. I-play nga natin to. Paano ba to i-play? Ayan. Ayan na. Yun. Ganun pala yun, mga kaistorya Yan pala yun, yung pinalipad ng Japan na iniyakan po ng China, mga kaistorya. So legit alam nyo, ang Japan ay talaga yan, nauna po yung mag-develop po ng mga armas pandigma kaysa po sa China. Oo, ang China ang nakaimbento ng gunpowder, pero po mga kaistorya, naunang nakapag-imbento ng aircraft carrier, ng fighter jets,
ang Japan. Kaya nga po nagkaroon ng World War II, 'di ba? Dahil, sa Southeast Asian region ay halos sinakop nila maging ang China nasakop po 'yan ng Japan. Kaya lang noong, natalo po mga kaistorya ng, Amerika ang Japan, ano ho, isa na sa dinenounce nila ang giyera at nasa konstitusyon nila mga kaistorya na hindi na sila gagawa kumbaga ng mga armas pandigma. Kaya lang binago nila 'yon ngayon at sinuportahan 'yon ng Amerika. Kasi nga po dahil sa threat na idinudulot po ng China. Pati nga po fighter jets, nakapag-develop ng bagong klaseng fighter jets ang, Japan. Totoo 'yan mga kaistorya, ah. High-tech po talaga ang, Japan ano ho, mga kaistorya, saka pagka sinabi mong Japan proven ang teknolohiya niyan at talaga pong matibay. Ito pa po, dagdag pang balita, the US Air Force sent a fleet of F-22 Raptor stealth fighters into China's backyard. Yung tinatawag na China's backyard, tayo yun. Pilipinas yun. Fleet umano ng F-22 Raptor, pinaka-high-tech na fighter jets ng America for air dominance. Dalawang high-tech na fighter jets niyan for air dominance, F-22 Raptor. For multi-role fighter jets, yan naman yung F-35. Mga kaistorya, basahin natin dito po sa ibaba. Ah, the deployment ng F-22 dito sa Pilipinas, kasi Philippines, ayan mga kaistorya. The deployment conducted from April 6 to April 17, 2026 with the flight operations centered on Basa Air Base, Pilipinas yan, was never about proving the F-22 could win a war with China on its own. It was, anong purpose pala? It was a matter of positioning air power inside the most contested region in the Indo-Pacific and testing how that force might actually fight in a real conflict. Naghahanda ang Amerika kung sakali talagang puwersa ang China, talaga hong kukuyugin sila mga kaistorya. More than 2,800 US and Philippine personnel, dami no, took part in the exercise with Hawaii-based F-22s flying more than 30 sorties alongside Philippine. Sabi ko na sa inyo nagsabayan pong lumipad yan mga kaistorya, magkasabay, magkaabay, A-50 fighter jets natin at saka F-22 Raptor ng Amerika. Sabi ko na sa inyo mga kaistorya, kaya ding makipagsabayan nung fighter jets natin. Ano pa kaya kung tayo ay, makabili nung fighter jets na multi-role, ang sabi yung bagong develop po na multi-role fighter jets ng, South Korea, pabor na pabor ako dun mga kaistorya. Ginawan ko po yun ng dedicated content, Ito pa, ang sabi pa dito mga kaistorya, post po ito ni ni Rear Admiral J. Tariela. PCG aircraft challenges illegal Chinese MSR and maritime militia swarming in KIG. Yung Chinese MSR, research vessel po yan ng China. Nasa West Philippine Sea. Talagang ginagalugad na, alam niyo, sinusurvey nila ang ilalim ng karagatan. Hindi lang West Philippine Sea, buong South China Sea, maging dyan pa nga sa Pasipiko, hanggang dyan sa may Japan. Talagang sinusurvey nila yung kailaliman ng karagatan. Bakit? Ang sabi sa isang news article online na nabasa ko at legit yun, mga kaistorya. Kaya yung ginagawa ng China kasi kinakabisado nila yung terrain sa ilalim ng dagat. Ang purpose nun, paghahanda umano sa isang digmaan kung ang gagamitin umano nila ay ang submarine. Bago pa nila magawa yan, kabisado na po yan ng Japan, ng Amerika, yung kailaliman niyan, hindi sila diyan makakapagtago. At ang, submarine ng China, wala yan, hindi pa proven sa labanan yan. Mga kaistorya, nabalitaan niyo yung ginawan ko ng content? Ang, submarine ng China nahulog sa sarili po nilang patibong. Bakit? Naglagay sila ng napakaraming parang, anchor chain, parang isang patibong nga sa karagatan nila diyan sa South China Sea. At sa patibong na yun nahulog, nahuli ang sarili nilang submarine, naubusan ng oxygen, patay lahat po ng crew nung submarine na yun. Ginawan ko yan ng dedicated content. Kaya hindi proven pa, mga kaistorya, 'no. Isa pa,
Ito raw aircraft carrier ng, China. Ang bansag ng mga eksperto 'pag magbabasa kayo online ay lumulutang daw po na ano, kabaong. Hindi pa proven 'yan, technology ng China na 'yan mga kaistorya. Okay, balik po tayo dito sa topic. The Philippine Coast Guard conducted a, routine maritime domain umaatake ang ano kasi puyat ako, eh. 'Pag ako puyat umaatake talaga pagkabuyoy ko. The Philippine Coast Guard conducted a, routine maritime domain awareness flight yesterday in a Calayan Island group, specifically to challenge illegal marine scientific research activities being conducted by the People's Republic of China. Akala nila kasi mga kaistor magpapabaya na lang tayo. Sabi ko, ano tatanghod lang kami? Ibig sabihin, manunood lang ba kami, no? Nakabantay, mga kaistorya, ang Philippine Coast Guard at natitigatig sila diyan. Hindi sila diyan, makabuwil. Actually may video 'yan, hindi ko na ano mga kaistorya, 'yan po 'yun, mga kaistorya yung video. Ano ay salamat naman, sa administrasyon ni PBBM ngayon. Actually alam niyo mga kaistorya, kung hindi ako ito lang masasabi ko, kung hindi lang din, kaalyado ni PBBM ang mananalo, sana at least yung Dilawan man lang, 'wag ang Duterte camp. Kasi ang proven natin ang Dilawan, ipinaglalaban po ang West Philippine Sea. Pagka Duterte camp kasi alam natin pro-China, muntik na nga lang 'di ba, muntik na tayong mawalan ng West Philippine Sea. Gusto ngang ipamigay ni dating Presidente Duterte sa China ang West Philippine Sea, eh. Yan yung literal niyang sinabi noon 'di ba, sa SMNI, live yun noon, dinilit lang yun, eh. Pero natutukan din ng mainstream, ginawan ko po yun ng dedicated content, mga kaistorya. At doon hindi natin nalalaman noon sa termino ni Duterte ang mga pangyayari sa West Philippine Sea kasi kumbaga parang ano, parang pinagtatakpan. Nabulaga na lang tayo 'pag upo ni PBBM, naku gano'n na pala kalaki ang problema natin sa West Philippine Sea kasi ibinulgar na po ng administrasyon ni PBBM. Isa pang problema sa dating administrasyon Duterte, pinayagan nilang mag-conduct po ng marine seismic survey kung hindi ako nagkakamali ano ang China mula diyan sa West Philippine Sea hanggang sa Pasipiko. Totoo 'yan. In-interview pa niya noon si Harry Roque at inamin ni Harry Roque noon, ah, prior saan? Ay sa possible joint exploration and exploitation ng gobyerno ng China at gobyerno ng Pilipinas. Kapartner natin noon ang China, ano kung sakali sa paghigop ng natural oil and gas diyan sa West Philippine Sea. Isipin niyo hanggang sa Pasipiko nakarating, pinayagan 'yun ng Duterte administration. Binida pa ni former President Duterte noon sa kanyang suna na hindi naman daw labag sa konstitusyon natin. Naku, labag na labag. Nakalagay sa konstitusyon natin unang-una ang exclusive economic zone natin, ang, sovereign rights natin exclusively dapat mga Pilipino lang ang nakikinabang. Pinayagan ng Duterte administration na mangisda diyan ang mga Chinese. Oo, tapos nakalagay pa na ang ating karagatan ay dapat protektahan at ipagtanggol ng estado sa pamamagitan niyan siyempre ng gobyerno. Unang-una na ng presidente ng Pilipinas, mandato ng, presidente ng Pilipinas 'yun, ipagtanggol at protektahan. Sa halip na protektahan ano, pinayagan ang mga foreign nationals na mag-conduct po ng fishing activities at saka po ng survey diyan sa West Philippine Sea hanggang sa Pasipiko. Ganyan tayo noon, nabula at totoo 'yang sinasabi kong 'yan sa inyo hanggang ngayon. Makakabasa kayo ng mga, news articles ng mainstream at mga video pa na balita kahit sa YouTube at Facebook, meron 'yan, mare-research niyo hanggang ngayon. Available 'yan, mga kaistorya. 'Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinyon, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share naman po at paki-like para malaman ng ating, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat higit sa kanino man sa atin pong Panginoon siyempre. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansa nga Pilipinas.